Ay, magandang gabi mga boss. Pusa si Cayetano, tibay, ayaw talaga bumaba, no? Kung ano pinagdadaldal, no? Magbigay tayo ng reaction dito kay Cayetano, ha? Puro Facebook ng Facebook, eh, oh. Live ng live, eh, oh. Dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot means... Bago lang ito, takot na takot, ano, no? Parang, ibig niya sabihin, tinatakot, no? Putang ina. Hindi kaya kayo nananakot? Medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya, although he swears wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na, kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang, hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan. Tsak, sasagot si Lacson dito. Dahil dinadawit na naman niya si Lacson, eh, di ba? Kung ano dinadaldal niya, eh. Ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, eh credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa witness na yon, no? Pero dun sa dalawa, or at least kay Senator Joel yung witness na, yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Very close to the president, tsaka isa raw. Puro ano to, eh, ha? Puro walang sinasabi kung sino, no? Tawag dito. Hulaan nyo kung sino sinasabi niya. Basically, ang sinabi ko, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman inelect si Senator Loren. Kami, tatlo lang ang gusto namin. One, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang na naman sinasabi niya, no? Talagang siya ay may malasakit sa ekonomiya ng bansa. Ha? Yeah, not exactly in these words, no, but basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create a crisis. The crisis came from the US, Iran, and Israel conflict, no? But it took in denial. Cayetano, ano yan? Inaasikaso ng Malacanang yan sinasabi mo. Hindi. Ituloy mo. For the first 2 weeks ang Malacanang, samantalang every other government in ASEAN, around the world, in Asia, were already pinoporma na nila yung mga contingency plans, di ba? That's why nga, nag-file ako. Pero pinapalabas niya talaga itong gobyerno ni Marcos, walang kwenta, no? Kaya nga pinababa na si Marcos at ipapasok na nila si Sayad, no? Sinabi nila Senator Tito, SP, wag lagyan ng ilang days yung contingency plan ng Malacanang, and then afterwards yung Protect Committee. Ako at mga staff ko nag-draft noon para nga may pressure sa Malacanang na to deal with the economy. Bidang-bida talaga siya, no? Galing talaga ito si Cayetano. Tuloy mo. Okay, pangalawa, sinasabi na importante impeachment, and sabi na, hindi namin papangako boto namin. Kasi nga, we have to do it. Huwag mong niloloko yung sarili mo, Cayetano. Hindi mapapangako yung boto mo. Pwede atang pumusta rito, eh. Na-i-acquit dito si Sayad. May pera lang ako. Pupustahan kita ng piso, manalong vapor, eh. Ebidensya. So, panay ang tanong sa amin, so you will allow na lumabas yung ebidensya? Sabi, of course, that's part of our job. No. Eh, hindi namin job ay i-convict o kaya i-acquit na mag-a-act kami as prosecutors or as defense lawyers. Ang trabaho namin mag-judge, no? Ganun. And then, syempre, may magtatanong sa Blue Ribbon. Sabi namin, wala kaming specific target except yung katotohanan. Meaning, there has to be a way that the Blue Ribbon will... Lahat tayo, katotohanan ang hinahanap, Cayetano. Ikaw lang ang sinungaling, eh. Tuloy.
be used as a tool laban lang sa kalaban ng mga administrasyon, then mapagtakpan yung totoo. Of course, at that time, hindi ko pa alam yung main allegations regarding certain Malacanang personalities and going all the way to the top. Of course, marami ng yung Cabral files, yung by March ba, I think nandun na yung Marines, and then also yung Bersamin files. Basta't marami yan, no? So, basically, ang message ko was, malabo namang makabuo kami, pero it's always possible. So, ang pinapaabot lang namin sa Malacanang ay hindi na po feasible yung Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lacson Group of Four. Parang bulbul to, no? Ang gulo, ang kung ano pinagsasabi na lang yan, no? Hindi na possible yung Tito Lacson, Risa Hontiveros, Group of Four, ano yun? Gang of Four na pagpapatakbo ng Senado because it wasn't productive anymore. Panay 2020. Yung ano, Tito Soto, Hontiveros, Lacson, Pangilinan, Group of Four na magpapatakbo ng Senado, hindi na raw possible yun, no? Feasible, sabi niya, di ba? Sila na possible, no? Lang ang issue, tapos maraming pinagtatakpan, tapos hindi nakatutok sa pangangailangan ng tao. Oo. They didn't listen to me. Ng puta, hindi pala kayo nakikinig sa kanya eh. Oh, dapat papakinggan niyo siya. So on May 11, we got the majority. Okay? Hindi namin alam. May 11, they got the majority, di ba? Oh, ano hindi niyo alam? Tuloy mo. Na si Senator Soto mismo, si SP, nagpapasok ng mga NBI at mahigit na 20 ahente nakakalat na sa buong Senate. That's never happened before. They've always coordinated, stayed in one place, and then talked kung paano. Parang kay. Sinagot na niya ni Tito Soto yung dinadaldal mo Sinagot na eh. No? Parang sinasabi niya na pinapasok daw nitong sila Tito Soto yung NBI, ganun. Nakiki-audit yung kay NBI eh. May warrant na para sila eh. May timbre silang darating si Bato eh. Ano ba naman katanga naman ito? Senator Jinggoy, napakaayos. Actually, it would have been better kung pinayagan nila ako i-escort sa labas. But, hindi ka papayagang escort sa labas kasi nga ginago mo na sila eh. Kaya nga hindi na pumayag si John Vic na i-escort mo sa labas dahil pag nailabas mo si Jinggoy, baka biglang itulak mo, takbo! Oh. Duda na sa pagkatao mo si John Vic dahil ginago niya eh. Nagpagago naman sila. Kaya nakawala si Bato. O, di ba? Kita nyo maayos. Ayos. So yung May 11, in hindsight makikita. Maayos, sinaharang mo nga. Ayaw mo nga ibigay si Jinggoy. Gusto mo ilabas. Oh. Hindi na lang pumayag si John Vic. Ang galing manloko nito nung na to, no? Pucha, sayang sweldo nito. Hindi nagsisilbi sa bayan to. Kay Duterte, nagsisilbi to. Oh, tuloy. Yun na po mga kababayan na May 11, set up nila yon. May 13, sila naglagay ng full battle gear ng mga NBI at mapapatunayan namin, Senate premises po yon. So, ang point ko po, sila yung nanggulo, yung 11 kakampi ang... Sino naman? Alam po, galing talaga ng utak nito, no? Sinong nanggulo? Ikaw ang nanggulo. Pinapasok mo si Bato para makuha ninyo yung lideratura kay Tito Soto. Tumigil ka nga, inamin na nga ni Bato eh, na kaya nanahimik siya, di na nga raw siya makikita eh. Kinontak mo siya at kailangan ka para mag-grab natin yung Senate presidency. Sinabi na nga ni Bato eh. Ang butan talaga, ang galing ng bunganga na ito, no? Tuloy mo. Malacanang kakampi po ang NBI, tapos pinapalabas, ako at kami ang magulo. Clear na yon, hindsight Sino nga ang magulo? Sinong magulo? Sinong nagpalabas magulo? Sumunod na nga sa'yo ang NBI. Sabi mo, nasa kustodiya mo si Bato. Pinayagan ka na. Di ba? 3 araw si Bato dyan. Oh.
Tapos itinakas ninyo. Oh, nagpaputok, ginulugulo nyo pa yung ano, paputok-paputok pa kayo dyan. Naka-full battle gear yung mga Marines, yung mga kapulisan dyan, ano. Ewan ko kung may maniniwala pa rito, mga friend, no? Then yung walkout, nung sila nag-walkout, 12, wala daw quorum. Nung nagka-12 sila, meron na biglang quorum. Nung sinabi nila, gusto lang nila magtrabaho. Di ba? Nakita nyo naman po, hindi man lang nagbigay ng mga pangalan sila doon sa mga committee. So, paano lang sasabihin gusto nila magtrabaho? Tapos nakita nyo, nung sinabi nila si Senator Kaya sila nag-walk out kasi gagarapalin mo na nga eh. Naramdaman nila na gagarapalin mo na eh. Na magkagawa ka na ng ano eh, di-divide the house mo na, tapos butuhan na eh, talo sila eh. Oh, di ba? Kaya sila nag-walk out. Ewan ko to. ay acting Senate President. Unang issuance, work from home. Nung pumasok pa rin ang mga taga-Senado, ang sinabi, alas 10, umuwi na kayo. Hindi ba katawa-tawa yon, di ba? Yung sasabihin sa'yo, work, let's get back to work. Tapos yung unang i-issue is to work from home, then the next day, umuwi na kayo. 10 o'clock pa lang, pinapauwi na. Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Win. Pinapauwi na kasi nga, magulo ka. Para wala ng tao dyan sa Senado dahil wala namang quorum. Tuloy mo. Senator Win. Kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo. Ikaw, sino gumagamit sa'yo? Babalik rin mo naman si Win Gatchalian nagpapagamit sa Malacanang. Ikaw, sinong papagamit? Sinong gumagamit sa'yo? Sino gumagamit sa inyo? Talaga ang galing nila sumaywar, ano? Duterte ang dating, eh, no? Oo. Sinabihan niya raw si Win na huwag magpagamit sa Malacanang. Ikaw, sino nagagamit sa'yo? Wala to. Magdulusarta na naman ako rito. Tuloy. Kahit binibigyan ka ng high position, I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is, Utang ganda ang bunganga niya, no? I'll give you advice. Advice ano pa si Win Gatchalian? Ano yan? receive, don't grab. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab it in 2020. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab. Sabi niya, hindi niya raw ginagrab, ha? Tiyan mo yung bunganga nito, ha? 25. I didn't grab it in February 2022. But to God's grace, napunta sa akin. By the way, Tangina, hindi kaya kinikilabutan to. I didn't grab the February. To God's grace. God na naman napunta sa akin. Gago talaga, no? Ang kapal ng mukha nito. Tama sabi nila Senator sila Secretary Llamas. Anong God's grace? Tanga. Kaya mo nakuha yung presidency sa Senate, sa Senado. Kasi nga, si Bato nananahimik nagtatago ng 6 na buwan na sumusweldo, tinawagan mo. Tapos ipinuslit mo papasok. Ganon din ang ginawa mo, pinuslit nyo palabas. Si Bato. Tapos sabihin mo, God's grace. Tangay na Cayetano. Hindi ka kinikilabutan, ano? Eto sa totoo lang, mga friend. Gulo ho ito. Sa itsura nitong tao na to, at maraming nagsasabi, kapit tuko sa pwesto itong hayop na to, no? Hindi ho ito bababa ng ganun-ganun lang. Pinaghirapan nila hong sinet up ito para makuha nila yung posisyon para maharang nila sigurado. Yun nga, yung magulo nila yung Senado. Bloodbath ho ito, magiging bloodbath ho ito. At marami ho itong kampon doon sa labas, sila Marcoleta, na nagngangangal na ron. Parami na ho ng paramihan, kaya talagang dapat ito. Although, hindi ko magtatagumpayan kasi wala naman hong militar na sumasama dyan. Baka mga nag-aano rito, pero wag naman sana, no? Madugo ho ito. Hindi ho ito papayag ng ganun-ganun lang na bababa ito. Sa kapal ng mukha nito, hindi. Hindi ho ito basta-basta bababa. Oo. Talagang lintik ang bunganga nito. Oo. Panood ko to pati sila Juan Ponce and really, talagang lintik kong banatan nito. Maski si Bongbong Marcos, nung vice presidential debate, talagang diretso, magnanakaw ang tawag niya kay Bongbong Marcos. Oo.
Kakapal ang mukha nito. Kung nakuha ko yon earlier, kasi di ba nagsama-sama Senator Coco, Senator Tito, Senator Frank Drilon, Senator Mig Subiri. Alam nyo kasi sinasabi nila masarap maging Senate President. Yun yung reading between the line, ha? Kasi usually tens of billions ang pwede mo ipasok sa budget. Usually yan, malaki. Kaya ayaw mong bumaba dahil alam mo masarap maging Senate President. Sa bungangan niya ng galing, masarap maging Senate President. Kasi billions of pesos, pwede mo ipasok. Kaya maraming pribileyo daw. Kaya hindi ito bababa ng ganun-ganun lang. Ititigas nito yung 13. O kailangan maka 13. Siya wala na siyang 13. Buti pa yung kabila, meron 12. Ito wala na eh. Asa ng 13 nito? Wala nang 13 ito. 10 na lang yata itong mga ito eh. Bibiyabibit pa sa kaso. Si Marcoleta, si Joel Islord, bibiyabibit na. Si Bongo. Wala, malapit na maubos to. Yung mga discretionary funds ang pwede mo i-withdraw. No. Then of course, number 3 ka. So sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, basically you're a VIP there. Ang daming perks po ang pagiging Senate President, no? So Sinabi niya na, ang daming perks po ang pagiging Senate President. Kaya hindi niya basta-basta bibitawan talaga to. Pero alam mo ha, Kawatano ha, si Subiri, nung napalayas, walang gulo. Nagkabotohan, umalis siya. Tapos sumunod si Portwit, si Boy Hikaw, tanggal ni Tito Soto, bumaba siya. Tito Soto, bumaba siya. Di ba? Hindi ka. Ikaw lang ang maraming arte eh. Pinipilit mo yung 13. Noon, 24 kayo. Kaya talagang kailangan ng 13. Di ba? Kasi 13 ka nakuha mo, 11 na lang yung natira, di ba? Ngayon, may 24 pa ba? Marami nang nagsasabi na si Dick Gordon kanina, sabi niya. Pakita niyo sa akin kung ano nakalagay dyan na kung may talaga kailangan ng 13. Kung 13, kung 24 yung senador na pumapasok para bumoto. Ito ngayon, wala ng 13. 22 na lang nga eh. At yung 12, na kay Win Gatchalian niya. Ano pa hinahabol na itong tawag dito ni Ronald Llamas? Ambassador of Jesus Christ. Talagang pero to, alam niya na yan. Pinipilit lang niya yung mali. Alam niya na yan. Ang dami nang nagsasabi. Mga matatalinong tao na talagang wala na, sinusuka na siya eh. Ang naniniwala na lang sa kanya, yun nga, yung mga kampo ni, na ni Duterte. Di ba? Pero talagang ito, hindi ito basta-basta bababa. Maski si Marco Beta, ito, lumabas na si Marco Beta. Nandun na nata yung mga religious group ng INC. Kaya kailangan talagang matutukan to. Si Pulong naman, kinakausap na rin yung mga dating retired generals na dating nakinabang sa kanila para magkudita na. The 4 of them says na, Alan, bumitiw ka na lang, huwag kang kumapit sa posisyon, no? First and foremost, nagulat ako na these personalities, especially Senator Drilon and Senator Coco, who were staunch anti-Marcos personalities, suddenly Marcos na rin, no? I'll go to that later, but Gago to. Si Drilon daw, anti-Marcos, at saka si anti-Marcos. Ngayon daw, Marcos na rin. Pinabababa ka na lang nila Drilon para tumahimik na yung Senado. Dahil talagang dapat bumaba ka naman na dahil mula nung kinuha mo pagka-presidente Senado, nagkagulo na yung Senado. Umpisang araw eh. Di ba? Nagkahabulan na dahil sa magkakadara pa yung kinuha mong imported galing kung saan na nagtago ng 6 kalahating taon na nagtatago. Pinalabas mo para ma-grab mo yung pagiging Senate President. Doon nagkagulo na. Araw-araw na gulo. Di ba? Hanggang may putukan pa. Ikaw lang ang bukod tangi Senate President na may ganyang klaseng senaryo. Kawatano. what's my point? Sila na-enjoy nila lahat yan. Ako, the day na tinanggap ko at sinabi ko sa mga kasamahan ko, I'm up to the challenge. Kasi nung sinabi sa akin ni Senator Loren, ikaw na, Alan, kumilos na tayo.
nagtanong muna ako I went to Senator Cheese and said na ako ba dapat talaga pa. But the day na tinanggap ko, I knew I will not be an ordinary SP. This isn't the... I will not be ordinary SP. Ginagago mo yung tao. Hindi ka magiging SP kung hindi mo tinawagan si Bato. At gago to. Oh. Di ba? Inangkas mo pa nga si Bato para makapasok sa sasakyan mo. Dahil hindi nagdala ng sasakyan si Bato. Dahil siguradong yun ang usapan eh. Oo. Na kamag-ala, sagot kita. Ganun, ganito. Oh. Kaya nung palabas ni Bato, kay Robin Padilla naman sumakay. May mga kaso na itong mga to eh. Oh, obstruction of justice. Oh. Usual, di ba, na first among equals ka, na malaki pondo mo. I knew laban to ng katotohanan. And I was told already na linggo-linggo. Saka na yung katotohanan. Ha? Eh, hindi naman katotohanan yung inilalaban nyo eh. Pinipilit ninyong guluhin yung gobyerno ni Marcos. Pinipilit yung pasamain yung gobyerno ni Marcos para si Sayad. Eh, mawala yung impeachment, hindi niyo na matalakay. Yan. Wag nga kay Tano. Wag kami. Pero sa ordinaryong utang na lusot ito. Oo. Magmamalasakit sa katotohanan. Talaga, galing nito mga to. Sisubukan kang alisin, laging araw-araw. And I knew na grabe ang gagawin nila, pero hindi ko na-imagine talaga na I knew they were gonna throw at me the kitchen sink. But I didn't know that pati yung kitchen itatapon nila. We knew na... Tangina no. Hindi kaya kinikilabutan to? Tuthrow daw sa kanya yung kitchen sink? Eh, binaboy mo yung Senado eh. Kagago nito. Pinapasok mo si Bato para makakuha mo yung Senate presidency. Pagkatapos, nung inaaresto si Bato, ginago mo si Matibag. Sinabi mo, nasa kustodiya mo. Biglang, nung gabi, after 3 days, pinakawalan mo. Anak ng putang ina. Grabing nito, no? Oh, gago talaga. Bubuhayin yung kaso laban sa iba sa amin, pero hindi namin alam na ganun talaga. Anong bubuhayin yung kaso? Dating meron ng kaso, hindi ka pa Senate President, tanga. Dating may kaso na yung mga kasamahan mo, ano ba? Anong bubuhayin ng kaso kay Bato? Dating may kaso. Oh. Dating may sinabihan na may warrant of arrest ka. Pinilit mong ilabas si Bato para makapwesto ka sa Senate presidency at nang mamanipula mo yung impeachment. Yan eh. Yung pressure na gagamitin, no? But the reason I bring that up, I wanted to emphasize, hindi kami nagkulang sa trying to build bridges. So finally, nung naka-first base kami, kausap namin ilan high officials and then hanggang umabot sa Malacanang, we communicated that you can trust us in Still eating. in me in particular and the group kasi nakausap ko na yung grupo, gagawin namin maayos ang impeachment. Hindi namin papangako boto namin, but we will commit na we will listen to the evidence, we will view. Paano listen to the evidence? Ginugulo mo na nga eh. Bumaba ka na para magkaroon ng maayos na impeachment. Kung talagang gusto mo ng maayos na impeachment, bumaba ka na. Dahil ang dami nang nagsasabing dapat ka nang bumaba. Oh, mantakin mo, dinakip lang si Jinggoy. 2 araw na kayong walang, hindi kayo pumapasok. Kayong mga majority kayo. Oh. Dinakip lang si Jinggoy, ha? Oh. Sinacrifice nyo na yung 2 araw ng Senado na gumagastos ng 25 million isang araw, ha? We will hold it together with the legislative. Nag-commit din kami doon sa economic. Sabi namin, pagdating sa Blue Ribbon, aayusin natin yung mga hearings na hindi maapektuhan yung ating mga negosyante. But ako, sabi ko, kailangan lumabas yung totoo. Okay? So, hindi po kami nagkulang. Kaya nga, para lumabas yung totoo, bumaba ka na. Hindi yung
yung pagkakakuha mo ng Senate presidency, hindi ka in good faith eh. Oh. Di ba? Pilit mong pinapasok si Bato para mag-grab mo yung Senate presidency. Yun lang yun eh. Oh. Nagkandara pa si Bato. Oh. Naku, Kawatano. Walang pumupuri dito eh. Maliban siguro yung kapatid niya si Pia. So yung 11 sa pagkukundin sa Malacanang na kalaban yan. So the problem is they kept on inching towards doing illegal and immoral things until we got to the situation we are in here today. So yung po yung basic context of how we got here today. But more important than the state of the Senate is the state of the nation. So let me go to that. Sabi nila po, yung hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Iba na naman sinasabi nito eh, no? Iikot niya na naman. Ba't napunta siya sa hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa tuloy mo? Sabi nila, history repeats itself. So nung sinabing never again, nagulat tayo, bakit again? But I think all of... Iyon. Binibira niya na yung never again sa Marcos. Nagulat daw siya. Again na naman daw. Gago talaga, no? Oh, si Marcos na hindi punteriya niya, no? As not only those who voted for the Marcos Duterte team, Oh. but even those who didn't, were praying and hoping maging successful dahil ang success ng administrasyon na to ay success natin lahat. Oh, Ano naging problema? ano? Slowly and clearly, a pattern of corruption was shown. And then, nung sinabi nung... Kahit ano, si Duterte, wala korupsyon. Yung Parmali, ba't wala kang daldal doon? Kung ano-anong inaano mo kay Tano eh. Oh, halatang halata ka na eh. Oh, walang problema yung korupsyon na yan. Talagang tatalakayin yan. Pero sa tamang panahon, hindi yung isasabay mo sa impeachment yung korupsyon. Ha? Nililiko mo eh. Ha? Tama ba ako, mga friend? Mga ka-warriors? Sa pag-analyze ko sa tao na to? No? Ulo, mahiya naman kayo. Oh. Lumabas po dito yung pinakamalaking corruption scam sa Pilipinas involving trillions of pesos, including stolen money of at least hundreds of billions of pesos. By the way, si Senator Joel was one of those who first warned about it. So, kung ang sasabihin nila, paano naging Pangulo yon dahil he warned about it. Well, winar ng Pangulo, that was I think SONA ng 2025, but si Joel has been warning since 2023. To be fair, panahon pa ni Duterte, sinasabi niya na bantayan yung flood control sa Bulacan. So, what is the state of... Oh, di ba sabi ko sa inyo kahapon, just sinabi ni Tulfo na kukuelyuhin niya si Cayetano. Oh, hindi pa pwede kay Kimo yan. Kakasahan siya ni Kimo. Oh, eto na si Kimo. Oh, ayan si Kimo. Oh, ayan si Kimo ngayon. Oh, ayan. Oh. Ano sinasabi ni Kimo? Basahin natin. Basa. Try me. Unahin mo ako kung talagang matapang kang hinayupak ka. Oh, putang po. Sulat oh. Oh, dali ah. Kinuha ko yung salamin ko, hindi ko pala nalinis eh. Ito ang sabi nito si Boy Tigas. Ay, si Kimo, ha? Ang taong matapang, hindi ngawa ng ngawa. Ginagawa niya na lang. Ha? Mag-uutos ka pa ng usaa. Wag na. Gawin mo na. Diretso. Kwenyuhan mo na agad. Tapos, isama mo ako. Dahil kung magpatawag man ng hearing ulit si SP Cayetano, tiyak 100% dadalo ako. Senator Robin Padilla. Ha? Sabi kasi yung kakasa to eh. Atapang tao to eh. O, di ba? Basahin natin yung mga comments kay Kimo. Ikaw ang hinayupak, walang silbi. Doon ka sa mga Duterte, magsisilbi. At yun ang amo mo. Palamong ka lang ng Senado. Puta, grabe.
Pa isa. Away kanto ka lang, Robin, at hindi pang Senado. Yun. Ito pa isa. Yan ang hirap sa bobo. Oh, ito isa. Sige, Boy Sile, kung talagang matapang ka, subukan mo nga si Senator Erwin Tulfo, baka ikaw ang ngawa ng ngawa dyan. Oh. Go, Sen Tulfo, sabi nito. Ito may isa. Mayabang talagang taong ito. Oh, yan. Ito may isa. Kay Erwin Tulfo ako, sabi niya. Ito may isa. Kapal ng mukha mo, Robin, kahit sinabihan ka nga ng mga taong bayan, nabugok ka, hindi ka nahiya, pati asawa mo. Oh. Ito isa. Please, wag nyo nang i-post ang mga taong ito. Wala namang kwenta ang pinagsasabi. Exposure pa nila yan. No? Diba? Ito may isa. Pasok ng pasok si ex-convict. Tira ng tira. Tira ng tira pa. Bara-bara Padilla. Pagdating ng mga kaso, patong-patong sentensya, tiyak may magandang paglalagyan ka. Eh, malapit na. Kakasuhan ng obstruction of justice tong lagon to. No? Diba? Ito may isa, nakikialam na naman si Boy Sile. O, tignan natin sa Lunes, huwag kang a-absent. O, ito na isa, di ba? O, yan. Kailangan po talaga maibalik yung GMRC. Wala na. Ito. Isa pa itong Boy Sile, mayabang. Akala ko ba sasamahan mo si Bato sa ICC? Ba't itinakas mo? Puro ka salita. O, di ba? Puro ganyan o yan. Puro ganyan o yan. Ha? O, bago tayo mag-collab, kalat niyo, para hindi tayo na high blood. O. Ha? O. Kita mo, kalat niya. O. O. Baka maka-copyright pa ako dyan. Mag-collab na tayo mga boss. Shout out Feel Girls Vlog. Aabangan natin yan sa Lunes. O, bukas na. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karos. Tignan po natin sa Lunes kung may mangyayaring kaguluhan sa Senado. Abangan na lang po natin ang susunod na kabanata. Totoo yan, David. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Ha? Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, kalat ni. Joselito Mabait, shout out. Patay ka dyan kay Senator Tulfo. Palaban yan. O, di makikita natin. Eh, palaban din si Kimo. Baka kala mo, ha? Huwag niya sisigawan si Kimo. Di mo ako palamon, sabi ni Kimo, ha? Oscar Asoro, shout out. President, mag-declare ka na ng martial law. Suportado ka ng Pilipino at huliin ng gugulo, ikulong mga to. Lulusubin daw Malacanang para di matuloy ang impeachment at gusto nilang umupo si Lustay. O, mangyayari na. Pero nagsasabi, mga pre na, Oscar, ha, nasa 12 pa raw ng Hunyo. Ako, hindi ako niniwala doon. Sabi-sabi lang yun. Baka bago 12 ng Hunyo, gagawa na ito ng kababalagan itong mga kampo ng demonyo na to, sa totoo lang. Librado Ludovico, blessed Saturday morning, Karox, and all warriors. Talagang magulo ang Senado. Nakakahiya na sa buong mundo, only in the Philippines. Mailusot lang si Sayad, gagawin lahat ng 13 hudas. Wala na, hindi sila 13. 10 na lang. Apolinar Tolentino, shout out. Mabubusog sa kaso ang 18 Marines. Totoo yan. When times comes, basta turo lang ng turo nang walang ebidensya, sayang ang karir at kabataan ng mga yan pag nagkataon. Wala nang karir, Apolinar. Wala na. Kasi mga sinibak pala yan, eh. Tsaka yung iba dyan, eh, hindi reliable talaga, mga pinulot talaga. O, pero bukas, magbibigay ako ng reaction ko, okay, anti-clear tungkol dito sa mga Marines na to. Bukas, yan ang topic natin, si anti-clear. Yun sana topic ko, pero nakita ko to si kawatanong sinungaling na to, eh. Odelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Grabe talaga, kaldero na yan. Kaya ganyan, Sir Rox. Mabubulgar din ang anomalya nilang magkakapatid na yan. Kaya todo kapit sa
todo kapit tuko, basta abang tayo sa Lunes. Kung anong eksena na naman sa Senado, sobra ng gulo, dinulot ng Petra na yan, yung kasamahan niya. Bakit di nyo gayahin si Kilay kung talagang gusto niyang bumalik ang tiwala ng taong bayan? Mag-isip-isip na kayo. Salamat sir, manalig lang po tayo. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia. Sa AJ, shout out. Karox, dapat talaga si Tulfo ang presidente at si Trillanes ang bise para may katapat ang mga hayop ng mga yan. Hindi ako payag doon sa AJ. Gusto ko si Trillanes ang presidente, hindi si Tulfo. Tamang duda ako dyan. Ito lang kay Tulfo. Dating taong Duterte rin talaga yan. Baka nga pagdating ng impeachment i-acquit pa si Sara niyan Baka lang Elizabeth Iscare, shout out. Good evening sa Rox. Basta ito magkakaalaman to mga friend. Kung paano nila i-acquit ito si Sara na to. Pero by all means, acquitted ho yan. Hindi ho yan makukonvict. Good evening sa Rox. Dapat lang gamitin ang kamay na bakal ang nangyayari dyan sa Senado. Sumobra na yabang ng mga pro-Duterte senator na pinag-ungunahan ni Cayetano na yan. Grabe ng kahihiyan ang ginagawa ng mga ito. Dapat na silang sipain dyan at huwag nang pabalikin bilang senador. Tama ito si Erwin Tulfo na dapat maging matapang at harapin ng mga pro-Duterte senator na yan. At sana tumulong din si BBM sa problema ng mga yan sa Senado. Basta hindi ako masyadong sampalataya sa Tulfo. Ito lang. Elizabeth Iscare. Malamang sa Lunes, malaking gulo yan. Kasi titigil ang Cayetano na yan ng basta susuko. Yun! Kapit tuko nga At kapal na mukha. Gadobe na ang pagmumukha ng mga ito. Lalo na ito si Cayetano na ito. Sang-ayon ako siya dyan, Elizabeth. 3JC Hope, shout out Hello sa Rox. May nagsabi ng ganito. Ayon kay Bato, bakit daw siya dadalhin sa ICC? May hustisya naman daw sa ating bansa. Ayon kay Harry Roque, bakit daw siya uuwi sa Pilipinas para kanyang mga kaso? Wala naman daw hustisya sa Pilipinas. Ay, nakakaloka kayong mga DDS. Di kayo magkaisa ng script. Ano ba ang totoo? May hustisya o wala? Ikaw naman. Sabi ko, kung pinapatulan itong mga... Pero ako patol din ng patol. 3J sa Rox. Tsak, mababanatan ni Sara itong si Caldero. Palpak. Mga diskarte. Binigay na sa kanya ang Speaker of the Senate. Nasa kanya na ang power. Naging bato pa. Ayan. Matutuloy-tuloy ang kaso ni Sara sa Senado. Sayang ang ginastos ni Sara para kay Caldero. Laki yan. Pero yun nga, nagagawa ng kaguluhan yan. Tignan mo Sana mali ako. Tutuloy natin. Nakakuha ko ang motibo ni G. Escudero kung bakit siya naglipat bakod. Tama ang ginawa niya. Kasi may potensyal na makasuhan sila, grupo ni Caldero. O di kaya maharap sa mas mahirap na sitwasyon kapag hindi pa sila nag-combine. Kasi 3 days na atang walang session at delikado sila pag di pa sila mag-combine. Kaya jump ship na si Quezon de Bola. Ox na rin yun. Umuulan mga boss Shirley Jaser, shout out. Ayan, kung hindi pa ang mga Tulfo dinawit ng mga Marines sa mali-maletang pera, hindi pa mag-iingay. Sobrang tahimik tungkol sa mga Duterte noon, Karox. Duterte boys din kasi ang mga Tulfo. Kaya salamat naman at natauhan na rin yata. Kaya ako wala akong bilib dyan. Rick Ignacio, shout out. Mr. Rox, isa si Aimee sa pinakawalang yang senador. Yang mga kaguluhan na yan, nagpapatunay na sobrang dami ng pera ng mga Duterte. Totoo yun. Nilo Fernandez, shout out Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Pag nagsalita si Caldero, ang bunganga parang puwit ng manok, walang tigil, balasubas. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Analisa Polinar Christiansen, shout out mga friend.
Sabi ni Prince Shervin. Kaabang-abang po, Karox. Magkakaalaman na po talaga kung kaninong dibdib po ang magigiba. Sa totoo lang po, Sir Rox, kung ako po si Kawatano, isusuko ko na lang po ng matahimik. Ang bataan, ano po? Wala. Kung ikaw, iba siya eh. Pwede bang pagkasamahin mo yung walang hiya saka may hiya? Friend ko. Kasi mantakin po, ang babanggain ng mga tropang bukbok na sa Lunes, the name itself, medyo kakabugin ka na po sa dibdib. Tulfo Brothers, known for being maangas at wala pong inuurungan. Medyo ang ayaw lang po patula, si Bukbok Libayan. Balita ko po, parang si Boy Dila, parang gusto na po tumawid sa bakod. Di raw gusto ang pamamalakad ng pinuno ng Kawatan at sukam at dayokdok sa kapangyarihan. Hoy, Kawatano, sumuko ko na kamo, Metrocom ini. Ay, nako po talaga, Xerox. Saan po kaya talaga pupunta ang katawa-tawang kasaysayan po ng sobrang aping-aping bayan ng ating Pilipinas? Nakakalungkot po na di po mga dayuhan ang sumasakop, kundi mga tulisang Pilipino na puro po ang may mga sapak at malalang topak sa utak. Paano po ba talaga tayo makakabangon yan? Kung ang mga walang yang halimaw po ang gustong-gustong makapaghari-harian, na ang akala po nila tayo po lahat mga alipin po nila at basta susunod lang po sa kumpas ng daliri nila lakas ng ulan, pre, no? Ano ba tong magkapatid na Kawatano na to? Talaga po bang sagad na po ang kaitiman po ng mga buto nila pareho? Puputi naman, friend. Puro pansariling agenda at para lang po sa kanila ang iniisip po nila. Ay, Diyos ko po. Walang bukang bibig, kundi puro Lord at Bible. Pero mas masahol pa po sa asong ulul na lahat po ng tao gustong sakmalin at lamunin po niya ng buo. Wala na po talaga sa tamang katinuan at pag-iisip. Mga taga-mental facilities, ano pa po ba ang iniintay ninyo? Yan pong si Kawatano, ilagak nyo na po sa inyong institusyon bago po yan makapangagat at magkalat ng nakakatakot pong rabies. Mga DILG, NBI, ready na po ba tayo to attack sa Lunes? Pag kayo po lalampalampa at wala namang maayos na plano, lalabas lang po kayong mga inutil na lahat at kahiya-hiya kapag ito pong si Cubeta, Boy Lamon, haba na baba, Kawatan Pinya, Kawatan Piyaya at Pinunong Caldero nakalusot po sa kanilang misyon. Ano po? Buong mundo manunood po sa inyo. Ano po? Pagbutiin nyo po sana ang trabaho ninyo. Dahil kung puro lang po pulpul ang misyon, bisaklat, ang magiging handog nyo sa taong bayan, hatol ko po baka dapat po ma-firing squad ulit sa Luneta para muling maiparada ang mga bagong bayani. Bayani na puro mga tanga. Ewan ko sa inyo. Mga buwisit. Ikaw, Mr. Pogi ng Cavite, umayos ka, ha? Huwag puro angas at paandar. Gusto naming makita kung ikaw dapat lang ibitin ng patiwarik o ipatuka ka na lang sa ahas. Jane Labay na. Sir Rox, nag-offer si Caldero ng meeting daw sila ni Win Gatchalian. Meron daw siyang solusyon. Parang tanga, no? Friend Jane, no? Ginagago niya si Win Gatchalian. Time sharing yan. Tiyak. Ang hiling Caldero sa sharing. Pero di naman siya marunong mag-share. Oy, Caldero, panis na yan pakulo mo. Gumana na yan sa Congress. Nung si Lord Alvarez
na ang dapat papalit sa'yo, pinadlock mo ang Congress, isa kang mapagsamantalang animal, hindi ka tao. Galit na si Jane. Jane ulit, oh. Di naman ako sampalataya dito kay Tulpo. Kung ganun ang gagawin mo, huwag kang pinagkaiba kikimo. Pwedeng resting mo, pero Coelho at obit-bitin, harassment yun. Ganyan magsalita yung mga Tulpo, bit-bitin, mga ganyan. Diba? Jane Labay na ulit. Totoong may mental deficiency yung si Caldero. The way he act at magsalita. Kasi naman si Rox, pag naging DDS ka, nawawalan ka ng ulirat, nagiging zombie ka na. Totoo. Jane ulit, si Rox, tumamaan rin si Panelo tungkol sa 18 Maleta Boys. 18 Maleta Boys nga naman. Itong 18 Maleta Boys, pwede nilang sabihin lahat ng kahit ano pwede. Kaso puro laway lang, walang resibo. Kaya sabi ni Gadon, yung maletang natanggal niya, may laman nga naman na, ang laman puro Mary Grace Piatos. Kaya doon nga, mangga sa piluka laman Jane Labay na ulit Sir Rox, walang pwedeng manakot sa mga Caldero Blacks at mga DDS kasi hindi naman sila marunong matakot. Sa Diyos nga, di natatakot sa banta pa kaya ng BBM. Kung totoong binantaan sila, ang mga kampo ng kadiliman, di marunong matakot, period. Totoo yan. Billy Bona, shout out. Ang dila nigan sa Batak, yan. Alam na, Rox. Sa Batak, Mary Lebron, shout out. Reynaldo Gonzalez, shout out, ha. Tama ka, Sir Rox. Andito sa lupa ang mga demonyo bilang na bilang. Di ba? Ito, masabi ko, ito na impyerno Ito rin ang paraiso. Pag namatay ang taong masama, naiiwan ang kanilang kaluluwa, dito na lang sa impyerno na to. Ewan ko maniniwala kayo, pero yan ang nasa isip ko. Kaya itong mga demonyo na to, ang trabaho ng mga kaluluwang mga demonyo, pumasok sa katawan ng tao na mahina ang pananampalataya sa Diyos. Langit talaga, ayun, langit. Lahat ng mabubuting tao na pupunta ron. Pero yung masasama, naiiwan dito sa impyernong ito. Impyerno ito. Kaya nga sabi ko, di ba, mag-ingat kayo. Nandyan yung mga holdapper, rapist, mga demonyo yan. Napapasok ng demonyo yung kanilang utak, di ba? Tuloy tayo. Marilo Pabian, shout out. Good day po sa inyo, Tyrox, at sa mga kawaryos. Sukdulan na nga pong ginagawa nitong mga senador na ito. Kasi hodang wasakin ang masamang imahe ng ating bansa. Kaya't patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon na huwag niyang pababayaan ang ating bayan at tayong mga Pilipino. Amen. Totoo yan, naka. Teresa Marie, shout out. Si Rox, 18 basurero, sabi ng AFP, hindi Marines. They don't deserve to be called Marines. Bukas yan ang topic natin. Magbibigay tayo ng reaksyon sa vlog ni Auntie Claire. Oo. Opinion lang. 3J Sir Rox, ang hirap talaga pag sobrang DDS ka. Di ka na makapag-isip ng tama. Wala ka ng logic. Nasunog na rin pati ang natitirang kaunting konsensya, nagpagamit sa kasamaan. Tignan mo si Loren. Ay, kahabag-habag ang mga taong ganito. Hindi mo sila dapat kahabagan. Dahil malaking pera yan. Akala mo. Purple Tear, shout out. Tatalbog nga ang palakol sa kapal ng mukha ng taong yan. Walang feel ng kahihiyan, no moral, religious, or consciential dignity. Even using God and His teaching can
can't even find words to describe or say anymore. When this person and his gang of evils are involved, our Lord knows your evil plan, and that is why it backfires. Filipinos, please remember to guard your vote in 2098. If Sayad and company wins, you will be a province of China, and the killing will be worse than ever. Your organs harvested and might be put as an exhibit in the museum. God save our country and its people. Shout out, Purple Tears. Jun Lagon, my friend, shout out, Pastor. Hello, Manong Rox, belated happy anniversary. Pasensya na lang, busy palagi. Kwentuhan tayo bukas. Sarap manood ng video bukas. Sana hindi magkagulo, friend Jun. Ha? Di ko mahahabol ang mga iniisip kong comment para sa mga vlog mo, pero araw-araw pa rin kitang pinapanood. More power po sa inyo and more anniversary sa inyong ni Manang Cecil. God bless po. God bless, my friend. Eddie Luna, shout out ha. Hi Karox, magandang araw sa inyo dyan. Naka-yellow polo shirt tayo. Ngayon Karox. Kaya ayaw bumitiw si Kawatano kasi gusto niya siya ang Senate President sa trial ni Sayad. Kasi ang plano nila, kasama 12 Judas, ay i-acquit si Sayad. Ma-acquit naman nila maski hindi siya Senate President Kaya nagpupumilit, ayaw bumitiw si Kawatano. Yan ang isang malaking dahilan siguro. Pag natapos na ang trial ni Sayad sa Senado, sigurado tatahimik na yan. Hindi natin alam na baka may usapan sila ni Sayad pag na-acquit nila si Sayad. Yan ang isang bagay na dahilan dyan. Kahit sampalin mo yan, di pa din aalis ang mga Judas na yan. Salamat ulit sa Cesar. Alam mo, hindi ako maasang makukumbik yan. Basta ang habol lang ng mga congressman, no? Mailatag lahat ang mga ginawang kahayupan netong si presidente ng impyerno. Ha? Eddie Luna ulit Sana magkaalaman na sa banggaan ni Erwin at Kawatano. Bigwasan muna ni Erwin si Kawatano, matigas ang ulo niyan. Parang di patatalo sa paliwanagan. Hindi papatalo yan. Tayo na. Kapal na mukha Eddie Luna ulit Yan si Baste, sira din ang ulo niyan. Kasi dutae, basta pamilya ni Digo Duterte, mga wala sa hulog. At mga bulok ang utak ng mga yan, mas madumi pa sa putik at basura. Salamat Karox and God bless as always. God bless Eddie Luna. Ha? Eddie Luna ulit Dapat sa bahay ni Baste, sira ulo, itambak ang basura kasi basura ang kanilang pag-iisip. Puro pag may puro nagyayari sa pag may nangyayari sa Davao na hindi maganda, sa Pangulo kaagad ang sisi nila. Fake na matapang, wala nang magaling at tama kundi sila. Salamat ulit Karox ha. Dolor Garcia, Penay Bengson, Emans Kalananak, shout out. Mission accomplished mga boss. Munti tayo nabot na isang oras, no? God bless mga friend. Hintay tayo bukas kung anong mangyayari. Sana mali ako. Pero libo-libo na raw yata. Marami na yung mga company ng demonyo doon sa Senado Di ba? God bless. Dasal, mga friend.